Merong mga tao na madaling nakakatanggap ng salita ng Diyos dahil yung pala naumpisahan na ng Diyos sa kanilang mga pusong isulat even before na makarinig sila ng aral ng Diyos. Ngayon, anong katunayang may mga taong bago pa makarinig ng aral ay maituturing ng sa Diyos? Bakit sa Diyos? Tao na ng Diyos dahil sinulatan niya ng puso. Kasi yun ang intensyon ng pagsusulat Susulat ko sa kanilang puso, magiging bayan ko sila, ako'y kanilang magiging Diyos. Tao ng Diyos pala yung mga yon. Ako'y kanilang magiging Diyos, sila'y magiging aking bayan. Anong katunayan merong ganong mga tao? Hindi pa man nakakaanib sa iglesia, hindi pa nakakapakinig, maituturing ng sa Diyos sa 5:9 ng unang Pedro. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Kaya pinapalabanan ng Diyos sa atin ang dyablo. Labanan niyo siyang matatag ng inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang gayong hirap na makipaglaban. Sino? Yung ating mga kapatid na nasa sanlibutan pa. Ibig sabihin, hindi pa natitipon sa iglesia. Nasa sanlibutan pa, nakikipaglaban sila rin. At mahirap ang kanilang pakikipaglaban dahil nasa sanlibutan sila. Ibig sabihin, wala man lang silang katulong, wala man silang taga-alalay, nasa sanlibutan pa sila. Pero sila, kapatid na natin. Ulitin mo ang 5:9. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Meron ba tayong kapatid na nasa sanlibutan, Sis Luz? Meron po. Na sila'y nahihirapan sa pakikipaglaban sa dyablo. Kaya tayo sa loob ng iglesia, sinabi ni Pedro, magpuyat kayo, magpigil kayo. Ang inyong kalaban na dyablo, gaya ng leong umuungal, gumagala, humahanap ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang gayong mga hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Kaya tayo, ang paniwala natin, meron tayong mga kapatid nasa sanlibutan pa, hindi pa nakakarinig ng aral. Pero kapatid na yun sa Diyos. Ayun ang dapat nating makita, mga kapatid. Kaya yung termino ni Sis Luz, awitan natin ang ating mga bagong kapatid. Hindi, dati ng kapatid yan ngayon lang nabautismuhan. Ayun. Opo. Ano po sasabihin natin? Magandang sabihin, ating batiin ang ating mga kapatid na ngayon lang natin nakilala. Pero dati ng kapatid yan, sinulatan na ng Diyos yan Di ba gano'n, Sis Luz? Opo, ngayon lang natin sila nakilala, nakapatid pala natin sila. Pero nasa sanlibutan sila, kapatid na sila, at nahihirapan nga sila sa pakikipaglaban sa dyablo Kaya tayo inaaralang maging mapagpigil at mapagpuyat, kasi kung yung mga kapatid natin sa sanlibutan nahihirapan, tayo naman dapat maging mapagpigil tayo at mapagpuyat para malabanan natin ang dyablo. Kaya dyan, palpak yung sinasabi ni Manalo na pag nasa labas kay ikaw kondinado na, sentensyado ka na sa apoy. Pakinggan nga natin yon. Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag, Iglesia ni Cristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag, tayo lang ang tinubos. Pero mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin sentensyado ka sa apoy? Pagka nasa labas ka raw
sintensyado ka na sa apoy. Hindi po totoo yun. Merong mga kapatid, wala pa sa iglesia dahil hindi pa nakakarinig, pero kinikilalang kapatid ni Kristo. Basahin natin ang 10:16 ng Juan. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Tamo, mga tupa yan, nasa labas pa yan. Pero alam mo, Sis Luz, Opo. minsan maswerte pa yung mga yan eh. Bakit po mas maswerte kung minsan? Halimbawa, dumating ang paghukom, di sila nakarinig. Dumating na ang paghukom, tapos na ang mundo. Hindi sila nakarinig. Sa isang banda, mas maswerte pa sila kaysa dun sa nakarinig na hindi sumusunod eh. Bakit po? Basahin mo yung 2 Pedro 2:20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Ayun, magaling pa, sabi ni Pedro. Magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala sa daan ng katwiran. Tingnan mo, tama-tama yung sinasabi ni Pedro eh. May consistency yung aral na tinuturo niya eh. Alam mo kung bakit, Sis Luz? Siya rin ang may sabi na siya rin ang may sabi na meron tayong mga kapatid nasa sanlibutan eh, di ba? Opo. Kaya kung yung mga kapatid na yun nasa sanlibutan, hindi nakarinig, namatay o kaya hindi nakarinig, naghukom, may pag-asa yun eh. Bakit? Kasi mas mabuti pa nga sila kaysa dun sa nakarinig naman, tumatalikod naman sa aral, di ba? Opo, siya rin po nagsabi nun. Hindi ba kasama sa sinasabi ni Pedro yung magaling pa sa kanila, hindi nakakilala ng daan ng katwiran? Hindi ba kasama yan sa sinasabi ni Pedro yung namatay na hindi nakakilala ng katwiran? Opo, kasama po. Ano masasabi mo? Opo, papatak po, mas magaling pa nga po sila, namatay sila, hindi sila nakarinig, hindi sila nakakilala. Baka may nakasulat naman sa puso nila na mabuti, tapos sinunod nila nung nabubuhay sila, mas mabuti pa nga po sila kaysa doon sa naanib, nakakilala, tapos tumalikod doon sa kanilang nakilala. Yun po ang masama, yun ang hindi maliligtas. Pero yung mga namatay na walang narinig na aral, pero gumagawa naman ng kautosang nakasulat sa puso nila, maibibilang silang mga kapatid po natin na nasa sanlibutan, namatay sila na ganon, mas may pag-asa pa po yung maligtas kaysa doon sa naanib, tapos humiwalay. Kaya naman may pag-asa pa sila kahit namatay na sila. Pwede naman silang pangaralan ni Kristo kahit patay sila eh. Opo, pwede rin po. Tatanungin nga kita, ang Diyos ba kung tumingin sa tao, fair ba o hindi? Fair po. Yun ang sagot. Ayun. Ang ibig ko lang pakita rito, mga kapatid, yung salita ni San Pedro na magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran. Magaling pa dun sa hindi nakakilala kaysa sa nakakilalang tumalikod. Sino yung magaling pa yung hindi nakakilala? Yung nabubuhay, kasama na yung namatay na hindi nakakilala. Kaya nabubuhay na hindi pa nakakakilala. Kasama yon. Bakit? May pag-asa yun sa kaligtasan kaysa dun sa nakapakinig, tumalikod sa banal na utos. Wala nang pag-asa yun eh. 6:4 ng Hebreo. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan
at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Oh, di ba ang ganda-ganda niyang sinasabi na yan? Yung tungkol sa minsang naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, at saka nahiwalay sa Diyos, di na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Kahit sa libingan, di na sila pupuntahan ni Kristo eh. Opo, wala na silang pag-asa. Kaya yung nakakilalang traidor, walang pag-asa yon. Yung nakakilalang nagrebelde, tumalikod sa banal na utos, walang pag-asa yon. Pero yung hindi nakakilala, hindi nakarinig, hindi nakakilala ng aral, pero nasulatan naman ng Diyos ang puso. Palagay mo, Sis Luz, may pag-asa wala? Meron pong pag-asa yun. Meron, sinabi ni Pablong napakaliwanag yun eh. Hindi ang tagapakinig ng kautusan ang ganap sa harap ng Diyos, kundi ang tumutupad ng kautusan. Aariing ganap yan, sabi ni Pablo, sa araw na hahatulan ng Diyos ang lihim ng mga tao. Ayon sa aking ebanghelyo. Ang liwanag nun eh. Yung sinasabi sa 2:13, sapagkat hindi ang tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harap ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ng aariing ganap sa araw na hahatulan ng Diyos ang lihim ng mga tao. Tamo? Sa araw ng paghatol, ang aariing ganap ng Diyos, hindi yung nakikinig sa kautusan, kundi yung tumatalima sa kautusan. Sino yung tumatalima? Yung nakinig na tumatalima at yung hindi nakapakinig pero gumagawa naman ng mga bagay ng kautusan. Aariing ganap yun sa araw ng paghukom ayon sa aking ebanghelyo. Ayon. Bakit ayon sa aking ebanghelyo? Kasi si Pablo lang ang nagpaliwanag nun sa lahat ng apostol. Siya lang ang may ebanghelyong ganun. Kasi siya yung kapuspusan ng ebanghelyo. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi sa Israelita, hindi mo pwedeng gamitin yung mga hindi nakarinig yung Israelita. Mula pa sa kanununuan nila, tinuturuan na sila eh. Yan, ebanghelyo sa mga hentil yan eh. Ebanghelyo ni Pablo yan eh. Na ang mga hentil, maraming namatay na hindi nakarinig. Kaya yung mga tinatanong ng mga tao sa akin, nare-realize nila yung sinasabi ko, no? Brad Eli, kung totoo yung sinasabi mo, ayaw pa nilang maniwalang totoo eh. Pero kung totoo yan, paano na yung mga taong hindi nakarinig ng sinasabi mo? Ano ibig sabihin? Ba't nila tinatanong yon? Nare-realize nila totoo yung atin eh. Kaya nga nag-iisip tuloy sila, paano kaya yung nanay ko, tatay ko, hindi narinig yung sinasabi ni Bradley? Sabing ganon. Kaya nila naiisip yon, nare-realize nila, talagang hindi narinig ng tatay, nanay nila yung mga naririnig nila eh. Di ba ganon, Sis Luz? Opo, ganon nga po. Pero may pag-asa. May pag-asa. Kasi, kung halimbawa, yung tatay mo nabuhay nung panahong Kastila, na hindi naman ipinangangaral ang ebanghelyo sa Pilipinas. Pero gumagawa naman yung tatay mo, yung lolo mo ng kalooban ng Diyos. Di naman masamang tao. May takot naman sa Diyos. Sa araw ng paghuhukom, mas aariing ganap ng Diyos yun kaysa sa nakapakinig na hindi naman sumusunod. Di ba ganun yun, Sis Luz? Po, tama po.
Sinasabi ni Manalo, pagka nasa labas ka raw ng iglesia nila, hindi ka na maliligtas. Hindi totoo yan. Naintindihan niyo ba, mga kapatid, ang sinasabi ko? Opo, naintindihan po. At sorry na lang, pag ayaw mong makinig sa sinasabi ko, dahil hindi mo naman maririnig yun sa iba Libutin mo lahat ng iglesia sa buong mundo. May karapatan na akong magsabi niyan Bakit? Kasi nalibot ko na yung mga pastor sa iba-ibang mga bansa, napagkausap ko na Ibig ko sabihin, alam ko na ang pasikot-sikot sa relihiyon. Lahat ng relihiyon nalakbay na ng aking kaisipan ng kanilang mga aral na itinuturo. At isang kapalaran para sa atin, mga kapatid, makarinig ng aral na kagaya nito. Sa kanila, pag wala sa kanilang iglesia, sentensyado na sa apo. Yun ang sabi ni Manalo. Ganon din ang sabi ng mga Sabadista. Ganon din ang sabi ng mga saksi ni Jehovah. Diba? Pakita nga natin yung ebidensya na yun. Ang paniwala ng Sabadista, walang maliligtas sa labas ng kanilang iglesia. Ganon din sa Katoliko. Fuera de la Iglesia Católica sin salvación. Ayun ang sabi niya. Basahin mo nga, Sis Luz. Ilagay nga po natin sa screen. La salvación de los no católicos, carta de la Sagrada Congregación del Santo Oficio al Arzobispo de Boston, Massachusetts, USA, de fecha 8 de agosto de 1949, controversia que surgió en el Colegio de Boston sobre el axioma que dice, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Yan. Labas ng Iglesia Katolika, walang kaligtasan. Sabi nila. Kay Manalo naman. Basahin natin sa Pasugo. Pasugo, Hunyo 1976, page 29. Hindi maliligtas ang nasa labas ng Iglesia ni Kristo. Kaya, walang kaligtasan daw yun nasa labas nila. Tapos, ganun din naman ng Sabadista at saka saksi ni Jehovah. Meron din silang ganyan, Pero, alam nyo mga kapatid, sa nalaman ninyo, mas may pag-asa pa yung hindi naanib na hindi nakarinig kesa sa nakarinig, hindi naman sinusunod. Ang hindi naman ibig sabihin nun, hindi ka naaanib, Pananagutan mo sa Diyos pag nakarinig ka at hindi ka umanib. Pero, nakarinig ka, umanib ka, pero hindi mo sinunod yung narinig mo, mas mabuti pa nga sa'yo yung hindi nakarinig. Sabi ni Pedro, magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Kaya yung aral na sinasabi ni Pablo, hindi naintindihan nyo na Sabadista, ng Katoliko, ng Iglesia ni Manalo, ng mga saksi ni Jehovah. Bakit? Sabi nila, wala raw kaligtasan sa labas Pero sabi ni Pablo, yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo, kung gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ay aariing ganap ng Diyos yun sa araw ng paghuhukom. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo. Yung mga tao na yun na aariing ganap, na hindi nakapakinig pero gumagawa ng bagay ng kautusan. Kagaya nga nung pangyayaring mababasa natin sa Mateo, na hindi nakarinig yun. Pero marunong maawa sa kapwa, ako'y nagutom, pinakain nyo ako. Nauhaw ako, pinainom nyo ako. Panginoon, kailan ka namin nakitang nauhaw? Pinainom ka namin at nagutom, pinakain ka. Yamang ginawa ninyo sa isa sa maliliit na ito, na aking mga kapatid ay sa akin ninyo ginawa. So yan, hindi naanib sa iglesia yan, pero hali kayo, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda sa inyo, buhat ng itatagang sanlibutan.